I'm sorry for your loss, Enrique. Iyon ang katagang paulit-ulit na naririnig ni Enrique sa kanyang isip. Malungkot siyang napahilamos na muka. Ikatatlong araw na mula nang sugurin nila ang hideout na pinagdalhan kay Sandra at masyado siyang nabigla sa kanyang mga nalaman. Everything seems so unreal. From the truth that Emmanuel isn't the real one to the fact that his mother was alive and was hidden from him all throughout the years. Nakakuha ng kanyang atensyon ng isang tasa ng kape na ibinigay sa kanya ni Sancho. Speaking of him, ngayon naalala na niya na dati pala silang magkaibigan at magkababata noon. Their father are both close friends too. But the night of the massacre ended everything. And to his innocence and Valerian's manipulation, he pointed Mariano Moretti as the suspect. Hindi katakataka kung bakit hindi itinuloy ni Valerian ang kaso. At nagpa siyang maghiganti gamit ang sariling mga kamay. Gamit siya at ang kanilang posisyon. Kasi hindi naman ito ang totoo niyang ama. At wala nang dapat na bigyan ng hustisya. Ang nais lang nito ay ang kini ng lahat kahit pa ang kayamanan ng buong mundo. That selfish old man. Drink it, Enrique. You need energy for your mom and your wife. Anito at pilit na ibinigay sa kanya ang tasa ng kape. Thanks. Maikli niyang sagot. Wala pa ring malay si Sandra habang kasalukuyang nagpapagaling ang kanyang ina. No words could explain the moment he saw her again. Parang panaginip ang lahat. Ngunit nang matuklasan niya ang katotohanan, nagbayad siya ng napakamahal na halaga na hindi mabibili ng kanyang pera. Ang kanyang anak. Their child became the expense for everything. Hinding-hindi niya mapapatawad ang taong nasa likod ng mga nangyari. At darating ang araw na magtutuo silang dalawa ni Valerian at hindi na siya makapaghintay pa na dumating ang araw na yon. Sandra's POV. Dahan-dahang nagmulat ang mata ni Sandra. Una niyang nasilayan ang puting kisame. Kumurap siya ng ilang beses bago inilibot ang tingin sa paligid. Doctors and nurses are everywhere. Ibig sabihin nasa ospital siya. Hindi pa siya pumanaw. Sandra, how do you feel? Tanong ng isang may edad na doktor. Uhaw. Tanging nasambit niya, kaya pinainom siya ng doktor ng tubig. Matapos siyang i-check ng mga ito, ay bumukas ang pintuan at bumungad ang pamilyar na figura. Enrique? Sandra, you're awake. Bulalas nito at mabilis na tinawid ang distansya sa pagitan nila. Oh God, hindi mo alam kung gaano ako nag-alala na makita kita sa dalampasigan. Naluluha nitong dagdag at pinatakan siya na mag-aanghagkan sa noo. Marahan niyang pinahid ang luha nito at gumanti ng yakap sa asawa. How long did I sleep? You've been unconscious for a week, Agapi mo. I'm so scared. Akala ko mawawala ka na ng tuluyan sa akin. Habang magkayakap silang dalawa, ay muli niyang naalala ang nangyari sa kanya sa isla. What happened to Nicole? Alanganing tumingin sa kanya si Enrique. I shot her, Sandra. Pagtatapat nito sa kanya, Enrique and Nicole knew each other since then. Hindi niya aakalaing aabot sa puntong si Enrique ang mismong tatapos sa buhay ng dalaga. Kahit papaano, may pinagsamahan naman ng mga ito. What about our baby? Hindi sumagot si Enrique. Bagkus ay umukulang ito sa kanya. Nilukob ng kaba ang kanyang puso sa mga oras na yon. Did something happen to her baby? Enrique! Aniya, pero nanatili pa rin itong tahimik. Sinubukan niyang hulihin ang mga mata nito, pero umiiwas ito ng tingin sa kanya. Something is wrong. Answer me, Enrique. Please. We lost the baby, Sandra. Tila para siyang mabibingi at nahihirapan huminga dahil sa narinig. Hinawakan na lang niya ang kanyang dibdib at tahimik na umiyak. It was her fault. It was all her fault. Dahil sa kanyang kapabayaan ay naiwala niya ang anak nila. Wala siyang kwentang ina. Kasalanan ko lahat. Humihikbi niyang sambit. Kinabig naman siya ng yakap ni Enrique at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Shh! It's not your fault, Sandra. Kung may dapat mang sisihin sa mga nangyari, it's me. Hindi mangyayari ang lahat ng tukong. Hindi ako dumating sa buhay mo. Nagdulot ako ng kalituhan simula nang dumating ako sa buhay mo, Sandra. Ang daddy mo, ang inyong mapayapang buhay, ang inyong kumpanya, and now our baby. She doesn't know what to do anymore. Masyado siyang naging kampante na hindi siya masasaktan ni Valerian. Gayong may isang Nicole pa pala na nababaliw sa asawa niya. She is all to blame. Buong oras siyang umiyak sa bisig ni Enrique hanggang sa hindi na nga niya namalayang nakatulugan na pala niya ang pag-iyak.
Pagising niya ay nasa tabi niya pa rin si Enrique. Nakayuko ito sa gilid ng kanyang kama habang hawak ang kanyang kamay. Nang maramdaman nitong gising na siya ay umayos ito ng upo at marahang ngumiti sa kanya. "What do you want to eat, Agapi mo?" Malumanin itong tanong. "Anything will do, Enrique. I'll be back in a minute, okay?" Paalam nito at tumayo na. Pagbalik nito ay madala na itong porridge. Inalalayan siya nitong makabangon at sinubuan pa ng pagkain. Matapos siyang kumain, tahimik siyang naupo sa kama habang pinagmamasdan si Enrique sa pagbabalat ng apple. About my father." Natigilan si Enrique at nag-angat ng tingin sa kanya. There is fear and guilt in his eyes, as what she expected. "Sinabi na sa akin ni Valerian ang tungkol dito. Nung una, galit ako sa iyo, pero ayokong maging irrational. Maybe you had your reasons kaya mo nagawang ilihim sa akin ang bagay na yon. It was painful, Enrique, but somehow, it wasn't your fault." "I'm sorry, Sandra. Alam kong nangako na ako sa iyo na hindi na ako magtatago ng sekreto. But the more that we were together, mas maraming taong mahalaga sa buhay mo ang madadamay at nawawala. Kaya naman napagdesisyonan kong itago ang lahat at lumaban mag-isa. I intended to tell you everything once everything is over. But it didn't happen. Malaya pa rin si Valerian at gumagala pa rin kung saan." Malungkot nitong pahayag. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at ginagap ang kamay ng asawa. "It already happened. Like what I said, it wasn't your entire fault. Naging biktima lang si Daddy ng pagkakataon. At maging ikaw rin, Enrique. Valerian fooled you for so long and took advantage of you. Huwag mong akuin lahat ng kasalanan niya. We already lost so much in this battle, Agapi mo. I promise, I'll give you the justice both of our father deserves." Maghapon lang silang magkasama ng kanyang asawa. Halos hindi na nga umaalis si Enrique sa tabi niya. Yes, they have lost their angel. Pero hindi ibig sabihin nun, masisira na sila. Gagamitin nila iyong lakas para lumaban at bigyan ng katarungan ng lahat ng nangyari sa buhay nila. Sa kabilang banda, habang nasa labas si Enrique, pinulot niya ang remote control ng TV at inion iyon. Kakabukas nilang na bumungad sa kanya ang balita tungkol sa paglustay ni Mr. Kasayuran ng malaking halaga sa kanyang kumpanya, kasama ang anak nito na si Eden. Kuyom ang kanyang kamao habang nanonood ng balita. Kaya pala ganun na lang ito kainteresado na kunin ang posisyon niya dahil nais nitong pagtakpan ang mga kasalanan nito. "I'm sorry, I forgot to tell you about that guy. I already took care of them. Sa oras na maayos ng lahat, you can reclaim your position in your own company." Ani Enrique na hindi man lang niya namalayang, nakapasok na pala sa kanyang silid. Marahan siyang ngumiti at niyakap ito nang makarating na sa kanyang kinauupuan. "Thank you, Enrique." "Don't mention it. Paparusahan ko ang lahat ng taong nanakit at nanamantala sa kahinaan mo. I can't let them trample you, lalong-lalo ng lalaki nag-set up sa iyo sa hotel." Galit nitong bigkas. You mean? "Yes, the guy was Mr. Kasayuran's illegitimate son. Eden, together with Nicole, set you up in that situation to destroy your name. Sila rin na nagpadala sa iyo ng box na may lamang walang buhay na pusa." "By the way, nasaan ang lalaking yon? Nakulong na ba?" "No, I will take care of him myself before sending him to jail." Maangas pa nitong sagot. She doesn't like violence, but having a husband like Enrique doesn't bother her at all. Maybe because she loves him not just the good side of him, but all of his flaws too. Days had passed na maaari na siyang ma-discharge. Kasalukuyan silang nanonood na Enrique ng palabas nang biglang bumukas ang pintuan ng silid at bumungad ang humahangos na si Artemio. "Boss, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Valerian." Kaagad siyang nag-angat siya ng tingin kay Enrique at kita niya ang paggalaw ng panga nito. Tanda na matinding galit. Hinawakan niya ang nakakuyom nitong kamao at tipid siyang ngumiti sa asawa. "Alam kong hindi kita mapipigilan na habulin ang kinaroroonan ni Valerian, pero may itatanong lang ako sa iyo." "Anything, Sandra." "Whatever happens, please come back alive to me, Enrique. Hihintayin kita." That night, Enrique left the Philippines to Greece. Abot-abot ang kanyang kaba habang iniisip ang maaaring kahihinat na ng gagawin ng kanyang asawa. Kahit padala nito ang sarili nitong tauhan, kasama pang ibang kaibigan nitong may sarili ring organisasyon, hindi pa rin siya kampante. Napag-alaman niya ring sumama si Sancho kay Enrique. Sino bang mag-aakalang
Matalik palang magkaibigan ng mga ito na umaliliit pa. Maya-maya lang ay bumukas ang kanyang silid at pumasok ang kanyang mami. "Ayos ka lang ba, Sandra?" Tanong nito na makalapit sa kanya. Marahan siyang tumango. "Kinakabahan po ako para kay Enrique, ma'am. Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Paano kung hindi na siya makabalik sa akin ng buhay? Paano kung..." "Stop your negative thoughts, Sandra. Enrique will be alright." Alon nito sa kanya. Yumakap na lang siya sa kanyang mami para kahit papaano maibsan ang kanyang nararamdamang pag-aalala para sa asawa. Sana ay makauwi ito ng ligtas, pabalik sa kanya. Enrique's POV. Enrique was heading to their old mansion in Santorini, Greece. Ito ang mansyon kung saan nangyari ang massacre noong bata pa siya, na ikinasawi ng tapat nilang tauhan kasama ang kanyang ama. His friends are following him, pero hanggat maaari, ayaw niyang makialam ang mga to. This fight was between the two of them, kaya tatapusin niya itong mag-isa. Upon reaching near the mansion, waves of memories came flashing through his mind. Lalong-lalo na ang nangyari ng gabing yon. His mother was crying with trembling hands while asking him to hide. Naalala niya kung paano ilang ulit na inasinta ng lalaking kamukhang-kamukha ng daddy niya ang kanyang ama. He was very confused that time dahil wala naman siyang alam na may kakambal pala ang kanyang daddy. Pagkatapos nun, nakalimutan niya ang lahat ng mahalagang detalye ng kanyang buhay na nagpagulo sa lahat. Tahimik silang nagmamasid sa di kalayuan at sinisigurado muna niya kung ilan ang mga tauhan sa loob. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Nangako siya kay Sandra na uuwi siya dito ng buo at ligtas. Paparating na rin ang mga otoridad ng Greece. Sa dami ng kasalanang ginawa ni Valerian, wala na itong takas kahit saan man magpunta. Pinasok niya kasama ng mga tauhan niya ang loob ng mansyon. It was very silent. Pakiramdam niya ay may hindi tama sa kanyang nakikita. Mabilis na lang niyang tinahak ang daan pa itaas habang ang iba ay nasa ibaba. Dahil matagal nang inabando na ang mansyon, masyado na itong maalikabok at nagmimistulan ng haunted house. Pag-akyat niya sa dating silid ng kanilang mga magulang, ay nakaramdam siya ng isang presensya, dala ng kanyang matalas na pandinig. Eksaktong pagtapak niya sa gitnang bahagi ng silid, ay siya namang pagsara ng pintuan. Mabilis siyang lumingon at akmang babarilin ang sinuman, pero mabilis din itong napatid ang kanyang kamay, dahilan para tumilapon ang kanyang sandata. Mabilis siyang nag-angat ng tingin at nakitang si Valerian ang naroon. Sa galit niya, sinugod niya ang matandang lalaki. Pero kahit sa edad nito, malakas pa rin ito at magaling na makipaglaban. Well, bakit pa siya magtataka? Ito lang naman ang taong nagturo sa kanya sa mga bagay tungkol sa pakikipaglaban na alam niya ngayon. Nang mapatumba siya ng matanda, mabilis siya nitong tinutukan ng armas. Hindi naman siya gumalaw sa kanyang kinaroroonan habang naghahanap ng tiyempo na makaganti dito. Isa pa, he needs to buy time till the authorities will come. Nais niya man itong paslangin subalit napakadaling parusa nun sa laki ng kasalanan nito sa kanya at sa pamilya niya. Why did you do it? Tukoy niya sa nangyari sa kanyang tunay na ama. Mabilis naman itong naintindihan ni Valerian at nakangisip ang kumuha ng upuan at prenteng umupo sa kanyang harapan. You're so relaxed. Hindi ba dapat ay kabahan ka na? Nagkipit balikat lang ito at inilapag ang armas sa kalapit na mesa. Alam ko naging mahina ka para paslangin ako dahil sa babaeng yun, Enrique. Ginawa kang baliw ng pag-ibig. At para sa iyong unang tanong, nararapat lang na mawala ang daddy mo sa mundong to. Bakit, Valerian? Paano mo nagawain sa sarili mong kapatid? Tumalim ang mga mata ng matanda sa kanyang tanong. Hindi ko siya kapatid. Your father was selfish. Nangako siya sa akin na kapag hindi ako nakialam sa relasyon nila ni Camila, tutulungan niya ako makuha ang posisyon sa organisasyon. I am the eldest. Kaya sa akin dapat ang posisyong to. But your father betrayed me and left me with nothing. Walang buhay siyang natawa. Hindi ba't ganyan ka ngayon? Naging makasarili ka rin. Lahat ng bagay gusto mong angkinin. Anong karapatan mong magalit kay daddy? Gayong pareho pala kayo. Shut up, Enrique. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Galit nitong sigaw. If this is true, this fight should be between the two of them. Pero siyang sumalo. Alam mo ba kung gaano ko kasaya na makitang nasirang pamilyang binuo ni Emmanuel? Nakuha ko ang lahat ng meron siya. And he was left with nothing and ended up gone. Anito na binuntunan pa ng malakas na halakhak. Poor Emmanuel, I have pulled his son
and had his wife all these years. Sa sinabi nito tungkol sa kanyang mami, ay sumulak ang galit sa kanyang puso. Ipinagtapat ng kanyang ina ang lahat ng pisikal at sensual na pang-aabuso na nakuha nito mula kay Valerian. Nabulag siya sa galit, kaya sinugod niya ito na walang plano. Inasinta ni Valerian ang kanyang balikat at itinusok niya ang patalim sa hita nito bilang kapalit. You will pay everything that you have done, Valerian. Lahat-lahat. I will watch how you feel when I strip you of everything you were crazy for so long. Puno ng galit niyang sambit. Baliwala itong natawa at sumandal pa sa upuan. Sa estado niya ngayon, isa lang ang masasabi niya. Nakakabaliw ang inggit at kasakiman na nararamdaman ni Valerian. Mabilis niyang nabawi ang armas dito at itinutok sa kanyang tiyuhin. Tapusin mo na ako, Enrique. Paslangin mo ako, tulad ng pagpaslang ko sa daddy mo. Di ba nakita mong lahat ng yun? Tapusin mo na ako. Udyok nito sa kanya. Mariin siyang napapikit at pinigilan ng sarili. Hindi niya ito kayang paslangin. He doesn't want to. Dahil sa kanyang pag-aalinlangan, hinampas siya ni Valerian ng lampshade at lumaban naman siya rito. Pareho na silang sugatan pero walang sumusuko sa kanila. Nang makabuelo siya, ay dinaganan niya ang matanda at inundayan ng malalakas na suntok sa muka. For his father, his mom, for Sandra's dad, and for Sandra's misery. And lastly, for himself. Lupaypay na si Valerian nang tigilan niya ito. His face was bleeding due to his punches wounds, and so his fist is. Magkahalong pagod, galit, lungkot at tuwa ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pagod na siya sa away na ito. Galit sa ginawa ni Valerian, malungkot na naging ganito ang kanilang relasyon. The respect he had for him before was genuine. At higit sa lahat, masaya siya. Sa wakas, tapos na ang lahat. Maya-maya ay narinig niya ang tunog ng police car sa labas. Lumingon siya kay Valerian. Tapos na ang kabaliwan mo, Valerian. Aniya at tinanggal ang singsing ng Thanatos Organosi sa mga kamay nito. Saka isinuot. I'm taking back everything that is mine, including the organization you led for so long. Akmang lalakad na siya papaalis na makita niyang ngumiti ang matandang lalaki. You can take it, Enrique. Paano ka dito kasama ko? Anito bago itinaas ang isang maliit na boton. Nanlaki ang kanyang mga mata kasabay ng pagsabog sa ibaba ng mansyon. Para siyang naitulo sa kanyang kinatatayuan nang marinig niya ang sunod-sunod na pagsabog paakyat sa palapag na kinaroroonan nila. Nagpaplano si Valerian na tapusin ang buhay nito kasama ako. Enrique's Epilogue. Nakatitig lang si Enrique sa malinaw na asul na langit habang nakikinig sa mga kalmadong alon ng dagat. He was standing in a beautiful handmade flower ark habang hinihintay ang kanyang mapapangasawa na kasalukuyang naglalakad patungo sa gawin niya. Isinasayaw ng mabining hangin ang mahaba at tuwid nitong buhok habang suot nito ang isang simpleng white wedding dress na ito mismo ang pumili. Like how he saw her for the first time that he was attracted to her. Sandra is glowing gorgeous day by day she was with him. Ngayon ay muli silang ikakasal sa isla kung saan nagsimula ang kanilang love story, ang Isla Dominica. 9 na buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente sa Santorini. Akala niya na mga oras na yun ay hindi na siya makakaligtas pa. Luckily, nagawa niyang tumalon sa malapit na bintana at binasag ang glass wall gamit ang kanyang katawan bago ang buong pagsabog ng buong mansyon na ikinasugat ng kanyang kaliwang balikat at binti. Natupok ng bomba ang buong mansyon. Pumanaw si Valerian kasama ang marami nitong tauhan na naiwan sa loob. Naging kampante siya at inakalang hindi nito papaslangin ang sarili. But he was wrong. Valerian set up a bomb underneath para magkasama silang matupok ng apoy. Sa ngayon, magaling na ang kanyang binti, pero sumasa ilalim pa rin siya sa therapy. Habang papalapit si Sandra sa kanya, hindi niya maiwasang mapaluha kasama ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sinong mag-aakala na ang isang walang puso na tulad niya ay magkakagusto sa isang matapang at independent na babae na tulad ni Sandra. The fact na tumakas pa ito noon para lang hindi maikasal sa kanya. Nang makarating si Sandra sa tapat niya, ay mabilis na tinapik ni Sancho ang kanyang balikat para pukawin ang kanyang atensyon. Yes, Sancho became his best man in his second wedding. Pambawi na rin niya sa ilang taong pagkalimot niya dito at sa kabutihan itong ipinapakita sa asawa niya. Hey, mahinang anas ni Sandra. Matamis siyang ngumiti at hinaplos ang mamula-mula nitong pisngi na nasikatan ng araw. You're so beautiful, Agapi mo. Aniya,
habang pinapasadahan ng kabuuan nito. "You are so handsome too, Mr. Hipolito." "Hey, are you two going to get married Mag-aharutan pa kayo dyan." Biglang sabat ni Ray na ikinatawa nila at maging ng mga bisita. Sandra looked around the venue. Naririto lahat ng mga taong importante sa kanya. Dahil hindi pa magaling si Wilma, si Mira ang pansamantalang pumalit na maid of honor sa kasal niya. But still Wilma did attend. Yun nga lang, wala itong maalala na kahit sino man sa kanila. Naririto rin si Mang Ben, Aling Tasha, Rico, Luella, at ang iba pang naging kasama niya dati sa isla noong naglaya siya. Rico and Luella already asked for forgiveness about what happened in the past. Magkatabi rin niya ang kanyang Mommy Helen at Mommy Camila, na ngayon ay parang magbeste na, dahil pansin niyang kung saan-saan na lang gumagala ang dalawa. Maybe Mommy Camila is savoring the time that she's finally free from Valerian. She looked at Sancho who played as their best man. May ngiti sa mga labi nito habang nakatitig sa kanya. It's just sad that Amira wasn't here with him. Hindi niya alam kung nagkaayos na ba ang dalawa. Sancho doesn't wanna talk about it either. Bago pa man sila nagpasyang magpakasal muli ni Enrique, ay kinausap na niya ang lalaki tungkol sa nararamdaman nito para sa kanya. Sancho was too good for her. Hindi naging problema sa kanilang dalawa ang pagmamahal nito sa kanya. They decided to stay as friends and clear the air between them. "Let's go?" Pukaw ni Enrique sa atensyon niya. Ngumiti na lang siya at hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Magkasama silang humarap sa pari na magkakasal muli sa kanilang dalawa. Habang sinisimula na ang seremonyas, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa hangin sa buong pagkakataong iyon. Humarap sa kanya si Enrique at marahang pinisilang kanya mga kamay bago isinuot ang pangalawang singsing sa kanilang kasal. It was a very simple white gold ring with very tiny diamonds around it. Si Enrique mismo ang pumili ng disenyong yon. "I know that we already married once, Sandra, but I want to marry you again today. Now that we are vocal of our feelings for each other. I, Enrique alias Hipolito, take you to be my lawfully wedded wife, in sickness and in health, for richer or for poorer. I vow this day ahead, until the end of my life, to love you forever. You and only you. I love you so much, may agapin mo." Hindi na niya napigilan pa ang tuluyang pagpatak ng kanyang mga luha habang isinusuot niya ang singsing sa kamay ni Enrique. Marami mang pagsubok na dumaan sa buhay nila, they still end up together at kung may dadating pa man sa hinaharap, lalaban silang magkasama. "Hey, stop crying agapin mo. Baka akalain nila na napilitan ka lang napakasalan ako." Anito, kaya umani ito na mahinang hampas sa balikat mula sa kanya. "Enrique, take this ring as sign of my everlasting love for you, in sickness and in health, for richer or for poorer. My love for you will still remain. I vow this day onwards to stay by your side, no matter what challenges we may face in the future. I vow to be your other half, as you can rely on me, and I can to you. I love you so much, my mafia husband." Puno ng pagmamahal niyang sambit. "Now, I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Ani ng pari. Marahang iniangat ni Enrique ang kanyang muka at may nakapaskil na mapaglarong ngisi sa mga labi nito. "Are you ready for our honeymoon tonight?" "Always, Mr. Hipolito." Mapang-angkit niyang sagot. Mabilis nang sinakop ni Enrique ang kanyang labi at binigyan siya ng masuyo at banayad na hagkan. Nang matapos ay nakangiti silang humarap sa mga bisitang naroon. Ngayon nilang din nakita ang mga nagagwapuhan at matatangkad na kaibigan ni Enrique. Halos lahat sa mga to ay nasa business world din. Hula niya ay nasa halos 20 ang mga ito. Ang iba sa mga to ay mafia boss din gaya ng asawa niya. "Di mo naman nasabi na marami ka palang gwapong mga kaibigan." Biro niya rito. Agad namang sumimangot ang mukha ni Enrique sa kanyang sinabi. "Should I send them back to the city right away? Ayokong mahumaling ka sa kanila agapin mo. Dapat sa akin lang." "Asus!" Aniya sabay kurot sa tagiliran nito. "Congratulations to both of you." Nakangiting bati ni Mami Camila sa kanila. "Thank you so much po, Mami Camila." Nakangiti niyang tugon. Una nitong niyakap si Enrique pagkatapos ay siya naman. "Bigyan niyo kaagad ako ng apo, okay? Para may aalagaan naman ako." Pareho na lang silang natawa ni Enrique. "Of course, ma'am. Bibigyan namin kayo ng 1 dosena." Pagyayabang pa ni Enrique, kaya pinanlakihan niya ito ng mata. "Siguraduhin mo lang ha, baka mamaya puro ka lang salita."
Nakataas ang kilay na kantsaw ng kanyang mami Helena na paparating sa gawin nila. Nagkatawanan silang pareho bago nagkayayaan na makihalubilo sa ibang bisita. Nang magsimula na ang salo-salo, ay pumunta siya sa dalampasigan habang pinagmamasdan ng asul na karagatan. Agad naman siyang nilapitan ni Enrique at niyakap mula sa likuran. Ayos lang ba sa'yo na mananatiling isang mafia boss ang asawa mo? I can stop if you want me to, Sandra. Marahan itong wika. Kung para sa proteksyon natin yon, walang problema sa akin, Enrique. Alam kong marami na ang magtatangka sa buhay natin ngayong ikaw na ang bagong boss ng organisasyon mo. Pero please, iwasan mo ang mga bawal na gamot hanggat maaari. Naramdaman na lang niyang kinintalan siya ng hagkan ni Enrique sa tuktok ng kanyang noo. Anything you want, Agapi mo. Susundin ko. Muli siyang napangiti. Now, she is no longer the mafia's runaway fiancé, but the mafia boss wife. Magkahawak kamay silang humarap sa puntod ng daddy ni Enrique. Inalalayan siya nitong maupo bago tumabi sa kanya. Medyo nahirapan pa nga sila sa paghahanap sa mga natitira nitong labi. But luckily, they found one of the people who kept this secret for so long. Isa sa mga matandang tauhan ni Valerian. Hey Dad, look, I got a very gorgeous wife gaya ng pinangako ko sa iyo noon. Her name is Sandra. Ani Enrique sa puntod ng ama. Napangiti naman siya habang pinagmamasdan ng lalaki. Habang tumatagal silang nagsama, she began to discover Enrique's soft side. Never did she imagine that this big man was such a crybaby too. This is his first visit since they have known his dad's grave location. Plano rin ng asawa niya na ilipat ito sa Pilipinas, sa tabi ng puntod ng kanyang daddy at ng kanilang anak. Yes, kahit na hindi pa ito buo at tugo pa lang, pinagawan pa rin nila ng puntod ang bata. Both of them honor the child as their first baby. I hope masaya ka kung nasaan ka man ngayon, Dad. Mommy is doing fine as well, like me. Hello, Daddy. Wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko pong mabuti si Enrique. Ani naman niya. Ilang sandaling katahimikan ang namamagitan sa kanila at hinayaan lamang niya si Enrique na magmuni-muni. She guessed he was reminiscing his memories with his father. Maya-maya pa ay nag-aya na ito sa kanya na umalis na. Maybe his heart is aching, kaya naman naisipan na niyang sabihin rito ang sorpresa niya. Kinuha niya mula sa kanyang bagang isang maliit at parihabang kahon. Kunot noon naman siyang pinagmasdan ng asawa bago tinanggap ang regalo niya. Did I forget a special occasion, Agapi mo? Tanong nito. Matamis naman siyang ngumiti. No, sweetheart, but I want to lighten up your mood. Tumangutango ito bago binuksan ang kahon at tiningnan ang laman. Enrique looked at the stick with confusion at first, pero maya-maya lang, unti-unting umawang ang bibig nito. Is this Naluluha siyang tumango. Yes, Enrique. I'm finally pregnant. Really? Hindi makapaniwala nitong tanong, pero nagulat na lang siya nang bigla na lang itong nagtatalon. Yay! Daddy na ulit ako! Naiiling niya itong pinagmasdan. Mabuti na lang at silang dalawa lang ang tao doon, kundi mapagkakamalan itong baliw ng sinumang makakakita. Thank you. I love you so much, Agapi mo. Anito, bago sinakop ang kanyang labi. Hindi nagtagal, inaya na siya ng asawa na umalis na sa lugar. What's wrong with that face? Tanong ng kaibigan ni Enrique na si Ryder. Kasalukuyan sila ngayong nagla-lunch sa restaurant ng pag-aari ni Circes dahil may meeting silang dalawa para sa supply niya ng wine sa hotel ng binata. I'm so frustrated right now. Problemado niyang tugon. My wife keeps on kicking me out of the bedroom. I always end up sleeping on the couch for days. Ever since Sandra got pregnant, laging mainit ang ulo nito sa kanya. Minsan nga pinapalayas pa siya sa sariling bahay niya. He ends up sleeping on the garage at tuwang-tuwa pa ito. Namimiss na niya ang dating malambing niyang asawa na ngayon parang dragon na bumubuga ng apoy. Bumalik siya sa kasalukuyan nang marinig ang hagalpak na tawa ni Ryder. Kaya sinamaan niya ito ng tingin. Gusto mo ba na wag na nating ituloy itong business deal natin? Masungit niyang sambit. Damn, relax dude. Masyado ka namang bugnutin. Daig mo pang may period. Sino ba namang hindi magiging bugnutin? Sandra doesn't want sex at time any longer. At kung magpapatuloy yun, mauuwi siya sa pagsasarili. Hindi naman sa nagrereklamo siya, pero parang gano'n na rin. Months later, Damn man, could you sit down? Nahihilo ako sa'yo. Asik ni Henry na kasama niya sa labas ng delivery room na pinagdalhan kay Sandra. She will be giving birth to their baby,
pero parang siya yata ang mawawala ng malay dahil sa takot at kaba. Nangangatog ang tuhod niya at anumang oras, maaari siyang bumagsak sa sahig. Nakakahiya yun kapag nangyari. Haven't you seen it? She bled, Isaac. Oh God, I don't know how to help her. Ilang dugo na bang dumanak dyan sa mga kamay mo, dude? Tapos ngayon ka pa natakot? Asik naman ni Rain. Because it's my wife, peste ka. Bago pa man makasagot si Rain, ay lumabas na ang doktor sa delivery room nang may ngiti sa labi. Congratulations, Mr. Hipolito. Your wife successfully delivered a healthy baby boy. Saka lang siya nakahinga ng maayos. Thank you so much, Doc. Bulalas niya. Hindi niya napigilang lumapit kay Rain at walang pasubali itong niyakap. Nakangiwing pilit na kumakawala naman sa kanya ang lalaki at nandidiri siyang tiningnan. Nakakadiri ka, dude. Asik nito, pero wala na siyang pakialam. He was so happy today. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Sandra at marahang naglakad patungo sa gawin ng asawa. Nakasalukuyang nagbe-breastfeed sa anak nila. Nakangiti niyang pinagmasdan ng kanyang mag-ina. Archer, mahina niyang anas. Kumapit sa isa niyang daliri ang maliliit na kamay ng sanggol. Look, agapi mo. He is so cute. Naluluhang sambit ni Sandra. Masuyo na lang niyang hinagkan ang noo ng kanyang asawa. Thank you for bringing Archer into our lives, Sandra. Kayo ni Archer ang pinakamagandang dumating sa buhay ko. At walang kahit anong halaga ang makakapantay sa pagmamahal ko sa inyo. Pinapangako kong hindi na dadanasan ng anak natin ang lumaking hindi kumpleto ang pamilya. I love you, agapi mo.